Hey mga paps! Kamusta po kayo? Sarado muna natin tong cabinet. Hey mga paps! Kamusta po kayo? And for this video, ay gusto ko lang kayong... I-voice over ko na nga lang, gagi, distracted ako, di ko masabi ang gusto kong sabihin. Kamusta nga pala kayong lahat mga paps? Sana ay nasa mabuting kalagayan kayo sa mga oras na to. Wala mo ng bundok na aakyatin sa video na to dahil maiksi lang ang vacant time ng paps inyo. At sa video ito, gusto ko lang ipakita sa inyo ang katangian o specifications ng SK gas burner dito sa South Korea. Sinamantala ko na ang pagkakataon habang malinis-linis pa itong kala namin dahil nga katatapos ko lang maglinis nito. At kung pwede bang huwag nyo na lang pansinin ang nasa likod ng burner, yung nagkulay brown na dahil naubos na ang galing ko sa paglilinis ko dyan. Di ko pa rin madali. Sa mga hindi pa nakakalam, janitor kasi ako dati. Janitor fish. Dahil sabi nga ng kasamahan kong matagal na rito, 1940 pa daw nang huling nalinis yan. O diba, mas matanda pa sa tatay ko, gaga. At ito nga ang isa sa mga bagay na meron ang kala na ito na nagustuhan ko ay ang pagiging automatic. At hindi ko alam kung meron na bang ganito sa Pinas dahil wala pa naman akong nakikita so far. Kahoy lang kasi ang gamit namin, hindi kasi kami rich kid. At dito ko sisimulan sa part na to. Ang mga functions ito ay operated by 2 size D batteries at dito nakalagay. Sa battery na rin galing ang spark nito na siyang sumisindi upang magkaroon ng apoy ang burner nito. At ganito nga pala ang mga butas ng burner nito, hindi katulad ng karaniwan sa atin sa Pinas, pabilog. Tapos may mga nakikita rin ako mga tatluhan, dalawa dito sa harap at isa sa likod. At itong nandito sa harap ko ay dalawahan lamang, pangmaramihan at saktuhan lang itong sa kaliwa. Ito yung ilalim din nito kung makikita ninyo ang mga wire dyan. Syempre walang operasyon na mangyayari kung walang circuit board. Yan po ang utak nito at may mga sensor din. So paano mag-work ang sinasabi kong automatic? Ganito yun. Sisindihan natin itong isa at low level. Kung paano siya sisindihan, ganun pa rin. Idiin muna bago pihit. Tapos may 4 na level ang lakas ng apoy nito. 1, 2, 3, 4. Ngayong nakasindi na siya, hihipan ko ang apoy and see what happens. Papatayin ko yung apoy. Ayun, nadinig nyo ba yung alarm niya? Pasensya na, maingay talaga dito sa amin. Kahit sa kwarto namin. Pero hindi nga lang gaano. Pero sana nadinig nyo. Mag-a-alarm po siya tapos automatic mapuputol din ang supply ng gas. So ibig sabihin wala nang sisingaw na gas dyan. Mag-a-alarm lang yan ng mag-a-alarm paulit-ulit. May heat sensor din ito. At paano mag-work? Ganito. Maglalagay ako ng kawaling walang laman tapos hahayaan lang natin na nakasalang to and see what will happen pagkatapos ng ilang minuto. Nilagay natin sa pinakamalakas A few minutes later. Ayan, tuyong-tuyo na siya mga paps, ano? So iinit na siya ng iinit. Ito yung pinakagusto ko dito mga paps. Kasi pag na-reach na niya yung pinaka-maximum na init, nasi-sense niya kasi may sensor to automatic mag-a-alarm po yan. Tapos, mamamatay yung apoy. Tapos mga paps, habang hinihintay natin na mag-a-alarm yan, sisindihan din natin tong isa. Kapag ganito walang apoy, mag-a-alarm po ito tapos mapuputol din ang supply ng gas nito. Ang tanong, bakit ayaw magsindi? Ito ang mga karaniwang rason kung bakit ayaw nitong gumana at madalas nangyayari dito sa amin. It's either lubat na ang battery or ganito siya. Basa kasi ito dahil kakapunas ko lang dito. At itong puting bagay na to, ito yung nagtatapon ng spark papunta doon sa labasan ng gas para magsindi at umapoy. Kapag basa ito, tumatapon sa iba't ibang direksyon ang spark. Kaya hindi masagap ng gas kasi nga 2 to 3 seconds lang din kapag ayaw sumindi, automatic talaga napuputol ang supply ng gas nito. Ayun o. Na-reach na niya yung pinakamainit, pinaka-maximum na init. Ayon dito sa lakas ng nakasit natin na init. Kaya ayun, nag-automatic, nag-alarm siya, nag-automatic off siya. At yan mga paps, wala nang sumisingaw na gas dyan. Automatic na mamatay. Yun yung kagandahan talaga dito dahil sobrang safety ng kanilang burner dito. Hindi ka mag-aalangan na kahit may ginagawa kang iba habang nagluluto ka. Ayun, paulit-ulit lang yan mag-aalarm mga paps hanggat hindi mo ito hanggat hindi nyo ito ibabalik. Kaya sa mga nagtatanong kung durable ba siya, yes, mas matibay pa sa pag-ibig ni Alden. Salamat sa panunood mga gaga. Kalimutan nyo man akong i-follow, huwag nyo lang kalimutang tumawa.